Pangulo natin. Ni-reject yan ng Pangulo natin. Ni-reject ng mga tao sa gobyerno. Naging matatapang na ang mga senador natin, iilan, no? Naging matapang na ang mga Coast Guard natin dahil ang presidente natin ay naninindigan. So, eto mga kaibigan, hindi ito matanggap ng China na ganun-ganun na lang. Na dati sa panahon naman ni Duterte, mga kaibigan, ay kayang-kaya nila gawin kung ano ang gusto nilang gawin. Pero hindi nila magawa. Kaya eto, operation, demolition job para kay Speaker Martin Romualdez. Eto talaga, hindi nyo ba napapansin mga kaibigan? Hindi nyo ba napapansin? Sinisira nila si Speaker Martin. Hindi sila nagtagumpay. Si PBBM naman ang binanata nila and then eto naman, di sila nagtagumpay, bumalik na naman sila kay Speaker Martin Romualdez. Kasi meron talaga silang aim, mga kaibigan, na sirain, no? Sirain ang Marcos administration, patalsikin si PBBM. So, ina-exhaust nila lahat ng kanilang mga pwedeng gawin, mga kaibigan, para mapatalsik talaga nila si PBBM. So, ang iniisip lang nila mga kaibigan, hindi nila magawan kasi ng issue si PBBM dahil talagang matinong Pangulo matinong Presidente. Hindi nila magawan si PBBM ng issue dahil napakatino ni PBBM. Hindi nila magawan, wala silang makitang katiwalian. Wala silang makitang mga issue na pwedeng ipukol. Kaya nga 'di ba ang issue na lang na pinupukol nila, pulburon. Personalan 'yan. Ano pa? Ngiwi. O, personalan yan. Ano pa? Party daw ng party. O, personalan yan. Mga kaibigan, kung titingnan mo, wala silang mahanap na issue para kay PBBM. Kasi nga, wala silang makita na katiwalian. So, ito ang gagawin nila mga kaibigan. Hahanapan nila ng mga issue at lahat-lahat mga kaibigan ang pwede nilang ibato kay Speaker Martin Romualdez, gagawin nila, sisirain nila, pagmumukhain nila mga kaibigan na si Speaker ay masamang tao, keso ambisyoso, keso gustong maging Prime Minister, gagawin nila lahat yan mga kaibigan. Kita nyo? O mga kaibigan, kung titingnan nyo ito ginamit nila itong People's Initiative na yan mga kaibigan, no? Ginawa nila ngayon ng masamang kahulugan. Nang kung titingnan natin mga kaibigan, ang People's Initiative, pwede naman talaga gamitin yan Kasi pinapayagan naman yan. Kahit ang COMELEC mismo ang nagsabi, pinapayagan yan. And then yung sinasabi nila na meron daw binibigay na 20 million, hanggang ngayon mga kaibigan, wala pa rin namang nakakapagpatunay na totoo talaga na merong 20 million. So kung titingnan natin, yung lahat ng mga paratang nila kay Speaker Martin Romualdez ay baseless. Wala naman talaga silang ebidensya na maipapakita na talagang may mga namimigay ng pera. Mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, siguro yung namigay ng pera, talagang namimigay talaga yun ng ayuda. And then, habang may namimigay ng ayuda, siguro isinabay na rin nila yung pagpapapirma. Kasi syempre kapag magpapapirma ka mga kaibigan, hindi naman po pwedeng magpapapirma ka pagkatapos nasa bahay ka lang. Syempre magpapapirma ka, magpapakalat ka dyan ng mga tao na magpapapirma, gagastos ka rin talaga dyan. Di ba sabi ko nga sa inyo, lahat naman talaga ng gagawin ngayon sa mundo, merong kasamang pera, may kasamang gastos. Pupunta ka doon, kailangan mo ng pera, pamasahe. Pupunta ka doon, ganun din, may gagawin kang ganito, kailangan mo rin ng pera. Talagang kailangan ng pera, pero hindi ibig sabihin ay namimigay ka ng pera para nang sa ganon ay makakuha ka ng pirma. Kasi kung titingnan natin mga kaibigan, no, sa isang survey, no, mga kaibigan, ang mga Pilipino, mas marami pa rin ang may gusto ng baguhin ang ating konstitusyon. Sa totoo lang, kami nga dito lahat kami gusto namin pumirma. Ang kaso wala namang nagpupunta dito para papirmahin kami. Dito nga lang sa amin, ang dami-dami. Diba? So, kung titignan natin mga kaibigan, hindi masama ang People's Initiative, pero nilalagyan nila ng kulay at they were putting words into somebody's mouth, into the speaker's mouth. Sinasabi nila na gusto daw ni speaker na maging prime minister, samantalang never naman sinabi ni speaker na gusto niyang maging prime minister.
So nakikita natin dito yung galawan ng China, mga kaibigan. Ito talaga. So tama pala yung nag-ano sa akin, yung merong nagtimbre sa akin, mga kaibigan, na eto ang galawan ngayon ng mga DD sheets. Alam niyo ba ako ano yun, mga kaibigan? Operation Demolition Job para kay Speaker Martin Romualdez. By hook or by crook, sisirain nila ang pagkatao ni Speaker Martin Romualdez kahit sa anong paraan, nang sa ganon mawala siya sa Kongreso at madali nilang mapa-impeach si PBBM. Kaya mga kaibigan, kung kayo ay supporter ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maiisip niyo yan, mga kaibigan. At magiging aware kayo. Huwag kayong magpapadala doon sa mga nagsasabi na, ay gusto lang yun ni speaker na maging prime minister. Ay ganito, huwag kayong magpapadala doon, mga kaibigan. Galawan ito ng China. Gustong-gusto nilang mailuklok ang kanilang presidentiable na tuta. Kilala nyo na kung sino yung presidentiable na tuta na pro-China, pro-communist China. Sara Duterte, di ba? Mga kaibigan, kahapon ba yon o kanina na nai-content ko, di ba? Na ang China, mga kaibigan, ang China, gustong-gusto nila na ang maging presidente ng Pilipinas ay si Sara Duterte. Nang sa ganun, maituloy nila ang kanilang binabalak sa ating mga isla. Mga kaibigan, nakita nyo naman, di ba? Na-content ko yan, kahapon ba yun, mga kaibigan, na sa Davao, doon nila inumpisahan, mga kaibigan, sa Davao, kung saan parang nagiging probinsya na siya ng China. At talaga namang kitang-kita natin na tama pala yung sinasabi ni RRD na napakalaki ng utang na loob nila sa China. Silang pamilya, ang laki daw ng utang na loob nila, at ang Davao, ang laki daw ng utang na loob nila. Kaya mga kaibigan, gano'n na lang sila kapituko, himod sa puwet ni Xi Jinping, na kahit anong gawin ni Xi Jinping, mga kaibigan, ay baw sila ng baw. Ginagawa nilang Diyos si Xi Jinping, mga kaibigan. Kaya, be aware, mga kababayan, maging aware kayo dito dahil kawawa ang mga Pilipino kapag pro-China candidate ang talagang namayani sa 2028. Dapat talaga itong malabanan natin. Sabi ko nga, ilabanan natin to, mga kaibigan. Huwag tayong papayag. Kasi kapag nangyari yan, mawawala ang ating mga teritoryo. Mga kaibigan, ang magsasuffer nito, ang Pilipinas, ang mamamayang Pilipino, ang mga apo natin, ang mga kaapu-apuhan natin. Dahil alam na natin, mga kaibigan, na ang China gusto nilang isulong ang kanilang presidente sa 2028. Sara Duterte ang gusto nila. Nang sa ganon, makamkam nila ang West Philippine Sea. Yun lang yun, mga kababayan. Believe me, maniwala kayo sa akin, totoo ang sinasabi ko. Kaya mga kaibigan, hadlangan natin ito. Huwag nating hayaan na maghari sa ating bansa ang mga demonyo, ang mga evil people, mga kaibigan. Huwag nating hayaan. Diba? Sandali. Edeline Martinez, kawawa naman ang Pilipinas kung may mga Pilipino na walang malasakit sa bansa. Correct po dyan. Tama ka, Edeline. Jose B. Baquilar, kayo mga bobo dito. Sara, basura. Ayan, nagagalit na tuloy si Jose B. Baquilar. Kasi kayo mga saramao, no? Lumayas daw kayo dito, mga saramao. Yan. Sabi ni Jason Tan, lagi kasi kulelat ang boss mong... Alam mo, hindi siya mangungulelat dahil hindi naman siya tatakbo. Wala siyang... Kahit sa hinagap, wala sa kanyang pag-iisip na siya ay tatakbo sa pagkapangulo. Sabi ko nga di ba? Tinanong namin, kung pumunta kami sa Tacloban, tinanong namin yung mga tao doon na kahit yung mga malalapit sa kanya, yung mga trabahador niya. At yung mga nasa opisina, nasa munisipyo, tinanong namin, ano ba ang galawan ni Speaker? Nagpaparamdam na ba? Meron bang balak tumakbo? Anong sabi nila, mga kaibigan? Wala. Anong sabi nung isa, yung tao mismo ni Speaker Martin?
Kung tatakbo si Speaker Martin Romualdez, hindi ganyan ang galawan yan. Admin Ang reach. pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Comentarista. Nakikita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Bawal ang fake news, expose the truth. Fight fake news. Expose the truth.